Sa loob ng templo sa Jerusalem, may 2 taong halos walang pumapansin. Wala silang posisyon, wala silang tagasunod, wala silang kwentong kapanapanabik, pero pareho silang may iisang ginagawa, naghihintay. Si Simeon ay isang matuwid at banal na lalaki. Matagal na siyang pinangakuan ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Israel. Araw-araw bumabalik siya sa templo. Walang kasiguruhan, walang petsa, walang senyales, maliban sa isang tahimik na pangako. At dumating ang araw na may mag-asawang pumasok sa templo, bit-bit ang isang sanggol. Walang marangyang kasuotan, walang prosesyon, walang nakakaalam na ang sanggol na iyon ang hinintay ng isang buong buhay. Ngunit nang makita ni Simeon ang bata, agad niyang nakilala. Hindi dahil may liwanag mula sa langit, kundi dahil ang Espiritu ng Diyos ang kumilos sa kanyang puso. Kinuha niya ang sanggol sa kanyang mga bisig at nagpasalamat siya sa Diyos. Sa wakas, natupad ang pangako. Hindi nagmamadali ang Diyos, pero hindi siya nakakalimot. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang sinabi. Ang batang ito ay magiging dahilan ng pagbagsak at pagbangon ng marami. Siya ay magiging tanda na sasalungatin. At sa kanya hinarap ang ina at may bigat sa tinig niyang sinabi, "Isang tabak ang tatagos sa iyong sariling kaluluwa." Walang papuri, walang pangakong madali. Sa unang pagkakataon, ipinahayag na ang Mesiyas ay magdadala ng liwanag, ngunit may kasamang sakit. Kasama rin sa templo noon si Ana, isang matandang propeta. Balo siya sa halos buong buhay niya. Hindi siya umalis sa templo, kundi araw at gabi ay naglilingkod sa Diyos sa panalangin at pag-aayuno. Maraming taon ang lumipas, maraming petsa ang dumaan, maraming mukhang nakita, ngunit patuloy siyang naghihintay. At nang makita niya ang bata, alam din niya, ito na ang kanyang hinihintay. Hindi nag-ingay si Ana, hindi siya humingi ng pansin. Tahimik niyang ipinahayag ang pagdating ng pag-asa sa mga taong marunong ding maghintay. 2 buhay, 2 mahabang paghihintay, isang sandali ng katuparan. Has looked with favor upon his servant. He has brought forth a salvation for Israel. Habang hawak ni na Simeon at Ana ang bata, maraming dumaan sa templo. Mga pari, mga pinuno, mga taong bihasa sa batas, may kaalaman sila, may kapangyarihan, may impluensya, ngunit hindi nila siya nakita. Samantalang sina Simeon at Ana, walang hawak kundi pananampalataya. Walang posisyon, walang yaman. Ngunit nakilala nila siya sapagkat ang Diyos ay hindi unang nagpapakilala sa mga may hawak ng kapangyarihan, kundi sa mga marunong maghintay. May mga panahong parang walang nangyayari, panalangin na inuulit-ulit, pangakong tila napakatagal, pero tulad ni na Simeon at Ana, may mga biyayang dumarating hindi dahil nagmadali ka, kundi dahil hindi ka umalis. Ang paghihintay na may pananampalataya ay hindi nasasayang. Isang tanong, kung ikaw ay nandun sa templo sa araw na yon, makikilala niyo din ba si Jesus? Kung ikaw ay naghihintay din ngayon at mabigat ang puso mo, i-comment mo lang ang salitang prayer. Tahimik kitang isasama sa panalangin.